Marami po mga ganap ngayon, especially yung napanood mo naman siguro ma'am yung naging balita natin kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, alam din po natin yung mga naging dynamics recently doon sa UNITEAM na ikinampanya po natin noong nagdaang eleksyon. Do you think yung hakbang na yon, yung pagpaparinig ni Vice President Inday na she will run in a position wherein hindi pa naman dapat siyang tumakbo dahil midterm lang, is a move of a broken heart and needs to move on dahil nga sa nangyari sa dynamics sa UNITEAM? Alam mo, Jade, yung sinabi ni Vice President, I think is a very strategic move. Hindi siya broken heart, pero pinapakita niya sa taong bayan that I can turn my back away from this. I do not cling on my position. Those are two principles na makikita mo na certain siya. Pero nung sinabi niyang ako'y tatakbo, hindi naman niya sinabi sa anong posisyon, pero sa 2025, makikita mo maraming bumalik sa planning board nila dyan sa announcement na yan. In fact, alam ko yung isang grupo nagkaroon ng crisis meeting. Kahapon yan nangyari at essentially tinitingnan lamang ano ba ang impact nito. Kasi hindi niya sinabi ko anong posisyon. Ako ang sense ko, kung tatakbo siyang senador sa 2025, pwede pa rin siyang tumakbo sa 2028. Kasi matalo man siya manalo, pwede siyang bumalik sa Senado. Kung siya tatakbo ng House of Representatives, kasi sinabi niya na si Congressman Pulong parang ayaw na, magandang galawan yon kasi essentially ang sinasabi niya sa next 3 years, baka ako wala sa inyo. So maraming ibig sabihin yung kanyang declaration, I would put it as a declaration, pero sa akin ang bukod tangi doon, yung pinapasabi niya sa taong bayan na hindi ako kapituko. I can always turn my back from this. Remember, Vice President siya, ang term niya hanggang 2028. So if she resigns, and this is less than 4 years, kung sino man yung i-appoint ng Pangulo, kung sakali mag-resign, hindi makakatakbo ng 2028. Historically, ang Pangulo kumukuha dun sa Senado. Ngayon, assuming a scenario na akunin niya ang pinsan niya, that ends his career. Kasi you cannot run. Ang nasa saligang batas natin, dapat hindi, less than 4 years, pwede kang tumakbo. So ito, less than 4 years. So maraming possibilities, pero ang bukod tangi doon, for you to declare it, na wala namang humihingi, shows the sign that she can turn her back away from it. At ang kasama doon, yung dalawang kapatid. So makikita mo, independent rin yung tatay, no? Yung statement ni President Duterte. So, yung Duterte, sabi nila, spend force. Dahil sa announcement na yan kagabi, lahat sa political establishment nagkagulo. So ako, ang baraha nasa mga Duterte. Tsaka ma'am, possible din na pumakbo siyang mayor. Ano kaya magiging Davao kasi mayor? yun, alam mo, mahal na mahal niya ang Davao. In fact, nakita natin nung nagpaalam siya, no? Kung mas respeto siya at mas nakikita niya na mahalaga sa mga constituent niya na siya ang namumuno, isang possibility yan. At pag nag-mayor siya, pwede rin siyang tumalon papuntang Pangulo. I mean, it doesn't stop her. Pero this is telling kasi technically, without the other side asking her to resign, she's sending the signal na, you know, I have decided. The fact that she announced that, I think she has made certain decisions, and these are calculated. Pero ma'am, magandang venue din ang local chief executive
to show off na ito yung aking kapabilidad. Alam mo naman, ma'am, pag nag-manage ka ng isang syudad na malaki, pinakamalaking syudad pa inland air sa Pilipinas, paano na rin minanage mo ang buong Pilipinas? Kung ang hahanapin ng taong bayan ay ang kanyang political capital at higit sa lahat ang kanyang liderato na decisive. Jade, oo, totoo yan. At makikita mo ang Davao is one of the cities na talagang tinitingala ng karamihang syudad. Hindi pa naman tapos talaga yung plano niya nung siya ay nagdesididong mag-vice president. Pero I guess yung announcement niyang yan at yung isa niyang pahayag tungkol sa ICC na nung ako naman nag-mayor, ako naman walang ganyan, no? Yung death squad and everything. My sense, I think she is on a daily basis looking at saan ba ako masaya. No, mahirap na ikaw nanalo ng mandato tapos hindi ka rin respeto, halos everyday jobbing ang ginagawa sa iyo, wala ka namang ginagawang masama sa administrasyon na ito. In fact, nagtatrabaho siya sa DepEd. Dapat matuwa ang administrasyon na ito. Kasi ang isang mahirap na ahensya sa gobyerno at isa sa pinakamalaki ay ang DepEd. Ngayon, kung hindi sila natutuwa sa kanyang trabaho at daily binubugbog siya, sa tingin ko, she is a Duterte after all. This is not the end of it, but certainly it's a good message to everyone, especially with the kind of politics we have that, kaya kong talikuran ang Vice Presidente at maglingkod sa mga tao nagmamahal sa akin. Yun nga lang, malilimit mo yung chance mong pakita sa mas malaking, constituency yung kakayahan mo. Pero nakita naman natin sa 18 months, talaga nagtrabaho siya kahit ang daming issues na binabato sa kanya. Tsaka pwede rin siguro, Prof, na magpapakita siya ng disagreement to some policies, kundi man lahat. For one, sinabi niya na yung exploratory talks sa CPP ay isang pakikipagnegosasyon sa kaaway, mga ganong mga sapantahan ni Vice President Sara. Oo, alam mo, Jade, hindi naman siya sunod-sunuran eh. May sariling poder ang isang Duterte, no? Hindi siya sunod-sunuran. Nung una siyang naging caretaker, minute niya, nag-command conference siya at sinabi niya anti-terrorism. Tama ka, sinabi niya yung CPP-NPA is like dealing with the devil. Sinabi niya, nagsalita rin siya tungkol sa People's Initiative. Nagsalita rin siya sa SMNI. So, hindi mo siya masasabing sunod-sunuran o kaya sip-sip o kaya naghihintay ng anumang pondo para lang masahihin ang ego ng Pangulo, ng First Lady, at klarado ang differences nila ni Speaker. So to that extent, makikita mo she's a straight arrow and she will say her piece. I think that's part of her character as a leader.